guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung gagawin mo kapag bago ka pa dito sa Hong Kong? So unang-una, kapag holiday mo, hindi pwedeng labas ka kaagad na alam mo yun, pupunta ka sa ibang lugar kasi nga baka maligaw ka. Puro mga Chinese yung mga name dito. So mahirap and maraming halos mga Pinay lang yung makakausap mo ng English or kaya yung mga bata-bata pa na mga Hong Kong people. Pero yung mga matatanda ay hindi sila nakakaintindi pa ng English. So, mahirap dito pag maligaw ka. Kaya unang-una, pag bago ka pa dito sa Hong Kong, pag nag-day off ka, labas-labas ka lang muna ng building. Diyan ka lang sa labas ng building magtambay. Meron naman yung mga upuan. So, doon ka muna. Ako, yung una kong ginawa is hindi ako muna pinag-day off ng amo ko. Tapos, nung second is, sabi ng kaibigan ko, mag-meet kami sa Central. Alam ko na sumakay ng train nung tinuruan ako ng amo ko. Mag-meet daw kami sa Central kasi kakain kami. So, nung nandun na, biglang hindi niya pala dala yung cellphone na gamit niya. So, nag-antay ako ng siguro kalahating oras sa loob ng MTR. Hindi ako lumabas kasi hindi ako marunong sa Central. So, buti na lang, nung nag-OWA kami, green yung pantalon ko. Tapos, nung naglalakad siya, kasi hindi niya nga ako ma-chat kasi yung cellphone niya is naiwan doon sa bahay ng amo niya. Nakita niya yung pantalon ko na green, kaya na-approach niya ako. Thankfully na lang. Kasi kung hindi, babalik uli ako dito sa Sham Shui Po. Hindi ako makikipagsapalaran sa Central kasi hindi ako marunong. Siya, nung nakaraang linggo daw, pumunta na siya ng Central kasi nga may kaibigan siya na tinur na ng pinsan, kaya alam na kung paano pumunta ng Central, kaya tinuro niya din sa akin, kaya nalaman ko. Tapos pagdating ko doon, maraming mga Pilipino, ditong tuwa ako kasi nga nakakamiss yung Pinas. Ayan. So pangalawa na gagawin mo kapag bago ka dito sa Hong Kong, alamin mo yung mga rules nila. Bawal kang dumura dito, bawal kang magsigaw-sigaw, magingay, bawal kang magnakaw kasi malaki yung offense, bawal kang, alam mo yon, bawal kang ano-ano na malaman ng Hong Kong police, lalo manakit ka dito ng bata or bawal yan. And also, kailangan dala mo parati yung passport mo or yung Hong Kong ID mo kapag lalabas ka kasi nga anytime nagche-check yung mga pulis sa daan, baka matsyempuhan ka. Ayan, ma-check ka and wala kang documents, mahirap na yon. So, next, kapag bago ka dito sa Hong Kong, huwag ka munang bumili ng kung ano-ano kasi hindi mo pa alam kung ano yung takbo ng utak ng amo mo. Pwedeng anytime pababain ka niya and bago ka pa lang. So, may kaibigan ako, 9 days lang siya dito. So, buti na lang, wala siya masyado pang gamit na nadala. So, madali lang siyang nakauwi. Pero kung ikaw, na bago ka lang, tapos parang naano ka, ay ang ganda dito, ang ano dito, so bili-bili ka tapos biglang terminate ka, ngayon saan pupulutin yung mga gamit mo? Mahirap mag bit buti na lang kung may tutulong sa'yo. So yan yung pangalawa na kailangan mong gawin kapag bago ka dito sa Hong Kong. Iwasan mo munang bumili ng kung ano-ano na hindi naman kailangan kasi nga anytime pwede kang pababain. Next, pag bago ka dito sa Hong Kong, syempre iwasan mo munang makipag-usap, lalo na sa mga tao na hindi mo pa masyadong kilala. Marami tayo ditong mga kababayan na namamahamak ba, yung kala mo mabait, ganyan, pero biglang mapapahamak ka dahil sa kalokohan na ginagawa nila. So, iwasan nyo muna yung makipagkaibigan, very close. Lalo pag hindi mo kilala, hindi kayo kabarangay, hindi kayo kasama nag-apply, hindi kayo nag-OWA, ganyan, hindi kayo magkasama. So, iwasan nyo kahit nga magkasama Meron akong kaibigan, hindi ko siya kaibigan, pero kasama ko siya nung nag-OWA. So, kami yung close na dalawa, sa apat kami sa loob ng room, lima kami, kaming dalawa yung vibes, so kami dalawa yung close. Tapos biglang nagulat ako, parati na siyang nagchat-chat sa akin na manghihiram ng pera, ganyan-ganyan. Tapos pinapakita niya sa akin yung savings niya, ganito daw, ganyan. Tapos hindi pa niya na-withdraw. So pag na-withdraw daw, is ibabalik niya sa akin yung pera. Buti na lang hindi ako naniwala kasi ilang beses niya akong chinat na manghiram siya ng pera. Buti nung unang nagchat siya sa akin, nagulat ako, binlock ako, parang ewan ko, basta binlock ako, tapos in-unblock niya ako nung nanghiram siya uli ng pera. Kaya napansin ko may mali. So iwas kayo sa mga kaibigan na hindi nyo masyadong kilalanin nyo munang maigi yung magiging circle of friend nyo kasi yun yung magiging kasama nyo dito. So marami ditong mga magkakaibigan na nag-aaway-away na sa huli.
So, nandun talaga, hindi mo yan maiwasan. Iba-iba tayo ng ng ugali. So, ganyan. Basta, makikipag-usap ka lang kung ano, pero know your boundaries. Dapat wala kang ipapahiram na passport, wala kang ipapahiram na pera. Kaibigan lang tayo, ganyan. So, ayoko din ng na abusado. Yan, may mga abusado dito marami. Yung sasabihin sa'yo is, pag nagpunta kayo sa isang shop, halimbawa, bang bimili-mili kayo dyan, tapos sasabihin niya, be, bayaran mo muna, be, buo yung pera ko, mamaya ko ibibigay sa'yo, tapos biglang makakalimutan. Yun yung iwasan nyo dito, yung mapagsamantala. Next, na pagbago ka dito sa Hong Kong, dapat yung mga rules dito, alam mo, kasi nga anytime mapapalaban ka dito, sarili mo lang yung kailangan mong anuhin, sarili mo lang yung kakampi mo, so kailangan alam mo yung rules, alam mo yung law, para pwede kang lumaban anytime na kailangan. So, merong mga time na yung mga Chinese na amo nananakit, may nakita akong video nung nakarang araw, hinampas niya yung katulong. So, yun, sabi niya, naging sexual harassment daw yung ng katulong kasi daw sinaway daw yung anak niya tas nahawakan ata yung private na part. Pero sabi ng mga nakakita, bully daw yung alaga ng Chinese na nanay, bully daw yung anak ng nanay na yon. Yung alaga nung katulong is parating binubuli ng bata na yun. So sinaway niya, tapos yun, nagsumbong sa nanay, tapos nagulat na ako sa video na hinahampas niya na ng sling bag yung katulong. So kung ako yon, hindi ko lang alam kung ano yung magawa ko. Mandilim talaga yung paningin ko. Ang rules ko kasi sa sarili ko, yung pwede lang mambuli sa akin or mang-alipusta sa akin is yung tao lang na nandito sa bahay. Ito lang yung amo ko. Pag nasa labas ako, hindi mo ako pwedeng galawin. Hindi kita kilala at hindi ako nagtatrabaho sa'yo. Kaya wala akong pinapatawad pagka sa labas. Inaano ako, yung binubuli ako kasi katulong nga, 'di ba? Ganun sila kapag katulong ang baba ng tingin nila. Tapos sabi sa akin, nung kasama ko yung bata, akala niya magpapatalo ako. Sabi niya, ang laki-laki ng screen ng TV. Yung alaga ko, hindi naglalaro, basta nagaganyan-ganyan lang siya dun sa screen ng TV. Ang laro kasi is parang mag-igaganon-ganon ka dun sa may circle na area na parang ikaw yung magdadrive ba. So yung alaga ko, nandun lang sa TV, akala niya, sa feeling niya, siya yung nagagawa nun. Pero yung totoo, yung nasa likod, yung naglalaro. Tapos biglang nagalit yung bata, sabi niya, sumbong siya sa lola niya na, bakit nagaganyan yung bata? Ako yung nauna. Sinabihan ako nung matanda, mag-take turns daw. Pumila kayo kasi pumila kami. Sabi niya ganun sa akin. Tinasan ko siya ng kilay. Where's the line? Sabi ko ganun sa kanya. And then sabi ko, this play is for all. Sabi ko ganun. Walang bako dito na ikaw lang pwede. Sabi ko ganun. Tsaka pangmaramihan tong laro na to. Sabi ko ganun sa kanya. So, napikon yung alaga ko kasi sinigawan ko yung alaga ko. Sabi ko, tama na yan. Ayaw nila magpalaro. Sabi ko ganun. Tapos yung matanda, natulala na. Kasi nga, yung bungang ako, nag-English na ako. Talagang, bakit? Bakit pa sabi ko, bakit pahinto hindi naman niya nangingialam sa'yo. Sabi ko ganun. Talagang yung mukha ko, tapos yung kasama ng matanda na katulong na Pinay, nakayuko lang, tingin sa akin, tas yuko. Nagulat siya siguro sa attitude ko. Kasi rule ko talaga, hindi ako magpapatalo pag sa labas. Dito lang ako sa loob ng bahay natatalo. So sabi ng alaga ko, ganun, you're so mean! You're so bad! Sabi ganun ng alaga ko. Sabi ko, tama na yan, tara na! Tapos nung mga, siguro 2 di pa lang yung namin, nagtawanan kaming dalawa ng bata. So parang parang sabi ng bata, I am the winner in the fight. Sabi ko, yes you are. And then tawa kami ng tawa. So, kasi kung isipin mo, may maraming mga Chinese na pakialamera, hindi naman para sa kanila, hindi naman sila yung amo mo, nangingialam sila. So pag mga ganun, hindi ako nagpapatawa dyan. Basta wala akong ginagawang masama, wag mo kong pakialaman. So, yun. Minsan na nga, pag naglalakad kami sa daan, pinapaiyak ko yung alaga ko kasi pinapagalitan ko, tas nakikita ng mga tao na umiiyak habang naglalakad kami. Okay lang, hindi ko naman yan sinasaktan, basta umiyak lang siya kasi nga pinagalitan ko. So, wala namang nag-question sa akin, pero marami dito nagtitake ng picture, mga ganyan-ganyan. Kaya ingatan nyo yan. Pag bago kayo sa Hong Kong, be mindful, be vigilant, ganyan. Kasi yan yung mga time na medyo mahina ka pa, hindi mo pa alam yung mga pasikot-sikot. So, kailangan yung utak mo gumagana always. So far, yan lang. Marami pa akong gustong sabihin, pero yung amo ko pa uwi na galing China. So, baka parating na sila. Thank you for watching, guys, and I love you all. Bye-bye.